Sa paghahangad na maunawaan ang kasaysayan ng ating wikang pambansa at ang pagpapatibay nito sa Pilipinong identidad, ating susuriin ang mga pangyayari sa iba't ibang panahon. Panahon ng ninuno, bago dumating ang mga dayuhan. Dito nagsimula ang pagbuo ng ating wika, isang mahalagang bahagi ng ating kultura at identidad bilang Pilipino. Sa pamamagitan ng mga salitang ipinamana ng ating mga ninuno, ipinapakita natin ang kanilang halaga at pagpapahalaga sa ating kasaysayan. Sa panahon ng Kastila, 1521 to 1898, dinala nila ang kanilang wika at kultura sa ating bansa. Don Felipe Bencamino, ano ang iyong kasagutan? La ley natural se aplicaba a todos los humanos y no cambiaba. Hindi nagbabago. Ang Espanyol ang naging opisyal na wika sa panahong ito, subalit patuloy pa rin nating ipinaglaban ang ating sariling wika at identidad. Sa panahon ng Revolusyon, late 19th to early 20th century, lumitaw ang diwa ng pagkakaisa at pagsulong ng sariling wika bilang isang paraan ng paglaban sa dayuhan at pagsasabuhay sa tunay na kalayaan. Ang paggamit ng Filipino at iba't ibang dialekto ay naging simbolo ng pagkakaisa at pakikibaka. Sa panahon ng Amerikano, 1898 to 1946, ipinilit nilang ipatupad ang Ingles bilang opisyal na wika. Bagaman ang Ingles ay naging pangunahing wika sa edukasyon at pamahalaan, patuloy pa rin nating ipinaglaban ang ating wika bilang simbolo ng ating pagkakakilanlan. Sa panahon ng Hapones, 1942 to 1945, dumanas tayo ng muling pagsalakay at pagtatangkang supilin ang ating kultura at wika. Bagaman ang Hapon ay naging opisyal na wika sa panahon ng kanilang pananakop, patuloy pa rin nating pinagtanggol ang ating wika at identidad. Sa paglipas ng panahon, patuloy nating pinapalakas at pinapayaman ang ating wikang pambansa bilang sandata sa pagpapatibay ng ating Pilipinong identidad.